morning and happy Sabbath to all of you, my dear brothers and sisters in Christ. And also a Happy New Year. Today is the second Sabbath of the year 2022. One thing that I want to share to you is God has been so good to each one of us. And all of us can testify on His goodness. And in this Holy Sabbath day is an expression of our thankfulness to His marvelous blessing that God has bestowed to each one of us. In this Holy Sabbath day, this day, God created this day and He gave it to us as a manifestation that He is the creator of heaven and earth and all the things that are in here. So, we are here once again to honor Him, to glorify Him, and to worship Him in the beauty of His holiness. Everybody can say at this very moment that God is so good all the time. So, my prayer in this Holy Sabbath day, as we worship Him as a corporate body, may our worship be acceptable in His sight. May our praises give Him the glory and the honor. And may our gathering through this technology be acceptable, and may it give glory and praises to His wonderful and marvelous name. Yes, it is not only our physical body and spiritual thing that we can worship our Heavenly Creator. We can worship our Creator through giving, free will, offering, and returning the tithes and offering. Why did Roger worship God? Roger's dad was a fisherman, and his mother died when he was very young. Even being directly affected, Roger coped pretty well because of the love and support of his dad, until something terrible happened. While at sea, his dad had to climb to the top of the mast. He fell into the water and was never found. At the age of 14, Roger became an orphan with no one to care for him. He became partially homeless, stealing raw vegetables from people's gardens to fill his empty stomach. He was so poor that he had to wear all 3 pairs of his pants, one on top of the other, to cover himself during winter. To escape this harsh reality, he started drinking alcohol, and rapidly he became a heavy drinker. But one day, Roger heard about the gospel and accepted Jesus as his Savior. The mightier power of the universe forgave his sins and was able to provide for him. This transformed his life. He was healed of painful emotions. He quit drinking alcohol, settled in a job, ran his own business, grew a happy family, owned a house, sent his kids to school, and lived with a life's purpose of introducing others to his Savior. In response to the exceptional redemption he experienced, among other things, Roger decided to worship God by faithfully returning his tithe and offerings until he died. What has the Savior accomplished in your life? He assures you today, I, even I, am the Lord, and apart from me, there is no Savior. By worshiping Him with your tithe and promise, like Roger, you are showing a grateful response to His salvation that embraces all aspects of life. May we also put our desires last and God first. We worship the God through returning the tithes and offering. And now we will continue
our worship today through listening to His Word through His servant. So it is my privilege to introduce our speaker, the servant of God. I know that God has a very meaningful and fruitful message to His people, especially here at Fair Havens. Let me introduce to you our speaker, the servant of God. His education is Bachelor in Science of Nursing, graduated 1993. Our speaker is a church elder from 2003 to the present. Our speaker is also a teacher from 1994 to the present. And he is not only serving the church, our speaker is also serving or serve his community as a barangay counselor. He was a barangay counselor from 2007 to 2013. And his wife is Vivian Harcosa Malyari. And they have 3 kids. So, we are so happy and we are so privileged to hear the Word of God through His servant. And the name of our speaker, the servant of God, that He will use is no other than Mr. or Brother Jeriel Roldan Maalihan. May the Lord bless him and empower him by the power of the Holy Spirit. And all of us, may we receive the spiritual blessing from our Heavenly Father that we can use in our day-by-day living as we are waiting for Jesus to come. Our call to worship today is found in the book of Psalm, chapter 61, verses 1 to 8. Assurance of God's eternal protection. It says, "Hear my cry, O Lord. Attend to my prayer. From the end of the earth I will cry to you. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. For you have been a shelter for me, a strong tower from the enemy. I will abide in your tabernacle forever. I will trust in the shelter of your wings. For you, O God, have heard my vows. You have given me the heritage of those who fear your name. You will prolong the king's life, his years as many generations. He shall abide before God forever. Oh, prepare mercy and truth, which may preserve him. So I will sing praise to your name forever, that I may daily perform my vows." For our hymn of adoration, let us sing Stand Like the Brave. Christian, awake, 'tis the Master's command, with helmet and shield, and a sword in thy hand, to meet the bold tempter. Go fearlessly, go, then stand like the brave,
with thy face to the foe. Stand like the brave, stand like the brave, stand like the brave, with thy face to the foe. The cause of thy master with vigor defend. Be watchful, be zealous, and fight to the end. Wherever he leads thee, go valiantly, go. Then stand like the brave, with thy face to the foe. Stand like the brave, stand like the brave, stand like the brave, with thy face to the foe. Press on, never doubting, thy captain is near, with grace to supply, and with comfort to cheer. His love like a stream in the desert will flow. They stand like the brave, with their face to the foe. Stand like the brave, stand like the brave, stand like the brave, with thy face to the foe. Wherever you are at this time, let me invite you to bow your heads as we approach our Heavenly Father from the throne of grace. Shall we pray? Our most gracious and loving Heavenly Father, at this very moment we humble ourselves before you, because we realize and we accept that we are unworthy, because we are sinner, we are sinful, we come short of thy glory. But thank you so much for Jesus, your only begotten Son, that you sent him to this planet Earth to redeem us from the pit of sin. And then, because of his sacrifice, because of his blood that is spilled on the cross, our sins are forgiven. And not only that, you robe us with his righteousness. And that is the only reason why we can approach your throne of grace at this very moment. So, Father God, in the name of Jesus, we come into your presence. In the name of Jesus, please search our hearts and know our thoughts, and remove from us all the evil things, and create in us a pure and a clean heart, so that our worship today will be more meaningful, fruitful in our spiritual life, and acceptable in your sight. Father God, thank you so much for the blessing of the Sabbath. The Sabbath reminds us that you are our Creator. You are the sustainer and the provider of all our needs. You created all the universe. Oh, Father God, thank you so much for the privilege that you called us from darkness into the marvelous light. This is our hope, and this is our assurance, the eternal life in Christ Jesus. Oh, Father God, I pray today, our brothers and sisters who are sick physically, wherever they are and whatever they're doing, oh Lord, visit them and touch them with your healing hand and restore their physical healing, physical need, so that they may continue
to serve you and live healthy for you. Maybe some of us who are here today, who are listening to this prayer, maybe some of us have spiritual sickness. Oh, Father God, at this very moment, thank you for the assurance that if we only confess our sins, you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from our unrighteousness. Oh, Father God, I pray for our speaker, your servant, Brother Jeriel Malihan, who will share your word. Lord, I pray in a very special way that will you please hide him behind the cross, anoint his lips, and empower him with your Holy Spirit so that as we listen to your words, we can only see Jesus and Jesus alone that will give us an inspiration and will uplift our spiritual soul and make us ready when Jesus, our Savior, will come. Oh, Father God, I pray for our brothers and sisters all over the world. Yes, people are suffering. People are dying. But Lord, you are still in control of what is going on around the world. Thank you for your word, the Bible, that gives us the courage, that gives us an inspiration to trust you more and to depend on you completely. So Lord, in closing, take full control of our worship today. Through this technology, may we see Jesus. May we sense and feel the Holy Spirit in our hearts and make us like Jesus. And may the character of Jesus be seen in us and through us and make us a shining light to the people around us. Thank you so much, Lord, for granting our request. And thank you for forgiving all our sins. And thank you for everything. In Jesus' name we ask. Amen and amen. Good morning and happy Sabbath. I'm Camilla. My story this Sabbath is all about Cain and Abel. After being driven from the Garden of Eden, Adam and Eve is starting their tough life in the earth. They have two sons. They named them Cain and Abel. Abel was a shepherd boy. Cain was a farmer. One day, after being driven from the Garden of Eden, Adam and Eve started their tough life on the earth, tilling the soil, cultivating vegetables and fruits, keeping cattle of different types, and so on. After some time, Eve gave birth to their first child. They named him Cain. Years passed by. Now Cain has got a little brother too. His name was Abel. Cain was more interested in tilling the soil and cultivating different types of plants, whereas Abel took interest in keeping the flocks. Abel was a very pleasant boy, showing affection even to his cattle. And you know, there was an unhealthy competition growing up in Cain's mind towards his brother, as we see nowadays in most of the families.
Abel was so generous in all his deeds, showing his respect and love to God, his parents, his brother, and even to his sheep. One day, Abel came with a fat, smart goat for the offering to God. Yahweh, my Lord, please accept my small offering. Thank you so much, Lord, for blessing me with the healthy flocks I have. Everything I have is out of your mercy alone. Cain brought a basket full of vegetables and fruits to God while he was walking across his garden. The vegetables seemed not to be fresh. God received the basket and looked at it, and then at Cain. Sometimes we too do the same in our everyday life, don't we, friends? Now Yahweh was well pleased with Abel and his offerings, but towards Cain and his offerings he showed no pleasure at all. This made Cain very angry and downcast. Cain, why are you angry and downcast? If you do right, why do you not look up? But if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is lurking in the door. Its desire is for you, but you must control it. Abel, come on, let's go to the fields. I will show you something that is very interesting. They both went walking. Once they reached a no man's land, do you know what happened? Oh, my Lord! Help! Please help me! Oh, brother! Don't do this to me! Why are you doing this to me? Please don't kill me! Don't kill me! Please! Yes, he's dead. Yeah, finally my biggest enemy is gone forever. Oh, I am in peace now. I am in peace. Cain, stop there. Where is your brother Abel? I don't know. How do I know? Am I my brother's keeper? What have you done? I know everything. Your brother's blood cries out to me. And now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you till the ground, it will no longer yield to you its strength. You will be a refugee and a wanderer on this earth. No, my lord. Don't punish me like this. I know what I did was wrong. Today you have driven me away from the soil, and I shall be hidden from your face. I shall be a fugitive and a wanderer on the earth, and anyone who meets me may kill me. Lord, have mercy on me, please. Well, at least you have agreed that you are guilty. But sorry, I can do only this much for you. Whoever kills you, they will suffer vengeance 7 times of it. Yahuwah put a mark on Cain so that no one who came upon him would kill him. Then Cain went away from the presence of the Lord and settled in the land of Nod, east of Eden. Cain was sad to leave God. Even then, God showed his continuing love by placing a protective mark on Cain before he went out from the presence of the Lord. God established the rules of the land. If the rules are broken, then you will be punished. If you break the rules, then you will be punished. Let us all obey God's rules. This is my prayer. Our scripture reading for today is found on the book of Ephesians, chapter 6, verses 12 and 13. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age,
against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. May we all be blessed by the word of the Lord. Tayo po ay manalangin. Ating pong iyo po ang ating mga ulo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw ng Sabat na nagkaroon kami ng pagkakataon upang maglingkod sa inyo. Walain po nawa kami, Ama, sa mga salita naming pag-aaralan sa tanghaling ito. Maging kalakasan ito ng aming pananampalataya sa iyo. Hanggang sa iyong muling pagdating, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang maligayang araw ng Sabado po sa inyong lahat, sa aming mga kapatid na nandiyan sa malayong lugar ng Fair Heaven SDA Church, Canada. Isa kagalakan na ang inyong lingkod sa po ng aking pamilya ay makapaglingkod sa inyo ngayong umaga.
ng ilang mga mensaheng makapagpapalakas sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon habang tayo naghihintay sa Kanyang malapit ng pagdating. Nais kong ibahagi sa inyo ang aking screen, mga kapatid. Ako hindi na po magpapaligoy-ligoy pa. Ang akin pong mensahe ngayong umaga sa inyo ay pinamagatan ko pong The Armors of God. Ayan po ang aking pamilya. Meron po akong isang magandang asawa at tatlong guwapo at magagandang mga anak. Ang aking pong panganay, mas malaki pa po sa akin. Ang dalawa kong bunso. Isang kagalakan na ang aming pong pamilya ay maging kabahagi ninyo ngayong araw ng Sabat sa pamamagitan ng mensahe na dadalhin po ng inyong lingkod, mensahe ng Panginoon na ang inyong lingkod na siyang magiging instrumento para magdala sa inyo ng mensahe nito. Bago po ako magpatuloy ngayong umaga, nais ko munang especially na i-mention ang mga taong ito. Sabi ko kay Elder Chi, sino pwede nating i-recognize, Elder Chi? Si Pastor Jess Agul, ang inyong pastor sa inyong iglesia. Si Brother Bong Kumbala, sir. Brother Bong, maraming salamat sa iyong mga tulong na pinadala sa po ng iyong mga kasama para mapaayos ang ating iglesia dito po sa Sumagi. At nakakatuwa po, pag kayo bumalik sa amin, ini-invite po namin balik kayo, Brother Bong, pabalik kayo dito sa amin sa Sumagi Church. Maayos na po, medyo maayos na po ang ating iglesia sa tulong ng Panginoon at ng mga kapatid natin na patuloy din na sumusuporta. Bagamat hindi pa completely finished talaga. Pero malaki na po ang pinagbago, Brother Bong, nung kayo ay nandito sa amin. Sa ADAP family na friend ng aking mother, mother ko po si Sister Beth Roldan Maalihan. Sa Malabrigo family, Abacan family na naging kasama ko sa AUP, sa boarding house, kasama kami. Sa aking counterpart sa inyong iglesia, si Elder Neil Adap, ang inyong head elder. At siyempre sa aking pinsan, sa kanyang buong pamilya, na-miss namin sila, siyempre, sapagkat sila po ay malaking bahagi ng aming simbahan. Elder po namin siya, si Elder Ching. Kaya Elder Ching pa rin ang tawag sa kanya ngayon, sapagkat yun pa rin ang aming pagkilala at pagtanaw sa kanya. Isa po siya sa mga haligi ng aming iglesia dito po sa Sumagi. At natutuwa po kami na dyan po ay nakapaglilingkod siya sa inyo. Ang kanyang kasiglahan ay na-extend po dyan sa inyong, sa ating iglesia dyan sa Fair Heaven SDA Church. Mga kapatid, ngayon pong umaga, ang pagbati ay nanggaling sa buong kapatiran ng Sumagi SDA Church, sa Board of Elders. Apat po kaming elders dito. To Fair Heaven SDA Church, happy Sabbath at Happy New Year po sa ating lahat. Naway ang Diyos, pagpapalat biyaya ng Diyos, pag-iingat makamta natin sa taong ito at sa mga taon pang darating hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang akin pong mensahe ngayong umaga ay nakasentro sa ilang mga talata sa Efeso 6, talatang 10 hanggang 18. Pero atin munang basahin ang unang 4 na talata, mga kapatid. Ang sabi sa talatang 10, sa kahuli-hulihan, maging matibay kayo sa tulong ng Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang katatagan. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng diablo. Sapagkat ang pakikipaglaban natin ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga makasanlibutang hukbo ng kadiliman, laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan na nasa kaitaasan. Kaya ang sabi sa atin, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo makatagal sa pakikipaglaban pagdating ng araw ng kasamaan, at kung magawa na ninyo ang lahat, ay makapanindigan kayong matatag. Mga kapatid, ang ating mundo ngayon ay dumadanas sa isang napakalaking pandemya na nababasa ko lang dati yan noon sa mga libro, palibasa ang inyong lingkod ay nasa linya ng medicine.
Although hindi ako nakapagtapos, I am a frustrated doctor. Kasi nag-start ako ng BS Biology sa PUC pa noon, tapos nag-shift ako ng nursing. And then, hindi ko rin naman patapos ng nursing, hindi rin naman ako nakapag-practice ng nursing. Ako yung nakapagturo, mga kapatid. Pa po isang government employee ngayon dito sa Pilipinas at nagtuturo sa isang government school. Ako po isang senior high school teacher. So, sa libro ko lang nababasa dati. Pero ngayon, totoo pala yung mga nangyari nung una. Nakita natin na yung mga kaibigan natin, kasamahan natin, nung mga nakarang araw, ngayon, wala na. At ni minsan, hindi man lang natin napaglamayan sapagkat dire-diretso, mga kapatid. Diretso sila. Yun yung nakakatakot nating kalaban ngayon. Kaya naisip ko po ngayon, itong topic na ito sapagkat parang napapanahon. Although hindi naman direkta na yung pandemya ang ating pag-uusapan, pero isa po yan sa mga kalaban natin ngayon na kung saan ay nagiging dahilan para tayo ay panghinaan at manghina tayo sa ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang napili kong topic ay ang armors of God. Ang isang sundalo ay hindi basta-basta susugod sa labanan na hindi siya kumpleto ng kasuotan ng isang sundalo. Kumpleto dapat siya ng armas. May armas, may damit, naka-combat shoes, may sa ulo. Lahat. Hindi pwedeng wala. Hindi ka papayagan na lumabas ng wala. Bago ka lumabas sa kampo, ay kinakailangan kumpleto ka niyan. Ganun din naman, siyempre, ang lingkod ng Diyos. Tayo mga lingkod ng Diyos. Hindi pwedeng hindi tayo kumpleto sa kasuotan ng Diyos. Kaya ngayong umaga, ating pag-aralan isa-isa kung ano-ano ang mga armors of God na binabanggit sa Ephesians 6:11-17. Mga kapatid. Unahin natin ang number 1, sa talatang 14, ay ang sinturon ng katotohanan. Sinturon. Kano ba kahalaga yung sinturon sa atin? Alam niyo po, yan yung isa naming laging nakakaabala sa aming mag-asawa sa aming pagtuturo. Sa umaga, paggising sa umaga, kami ay maghahanda, magagayak. Tapos, bakit baga kung kailan pala, wala yung sinturon. Sabi ko, Mami, yung sinturon ko, wala. Hindi ako makaalis na walang sinturon. Para bagang pakiramdam ko pagka wala kang sinturon, hindi kumpleto yung suot mo. Kahit nakabarong ka, naka-shoes ka naman, naka-pants ka, pag wala yung sinturon, para bang hindi kumpleto. Hindi balanse. Hindi balanse yung lakad mo. Parang may kulang. Hindi ka at ease. Yung sinturon ng katotohanan bilang Kristiyano, yung katotohanan pag hindi natin dala-dala sa ating buhay, mga kapatid, para bang walang kasiguruhan yung ating paglalakbay sa lupang ito. Yung aking partner, yung aking pong partner sa aking maliit na negosyo, yung accounting business ni Panginoon Lingkod. Tatayo kami ng mga maliliit na tower, mga tubo, may towers po yan, na nilalagyan namin ng mga repeater para magkaroon ng internet signal sa mga remote areas. Kasi ngayon pong pandemic, talagang napakahirap ng aming mga estudyante. Kailangan ng internet connections para makapagpasa sila ng mga requirements. So yun po naging advocacy ng inyong lingkod. Maglagay ng mga ganyang klase ng devices para magkaroon po sila ng internet access at makapagpasa ng mga reports sa amin. Napapansin ko sa kanya, tuwing siya'y aakyat nung tubo namin na walang hagdan, gawa po siya ng tubo walang hagdan, nagtatali siya palagi sa kanyang baywang nung hindi naman sinturon talaga, kung tutusin, kawad namin, kaya tali niya eh. Saka yung kanyang kawad, every time na aakyat siya, bagong kawad uli yun. Sabi sa kanya, Kuya, para saan yung kawad? Mahalaga yan sa akin, sir. Nasanay na ako para bang pag walang nakatali sa aking baywang, pag akyat ko, parang hindi ako balanse, sabi niya. Parang ako'y mahuhulog. Kaya sabi niya sa akin, kailangan kong may tali, sir. Basta tuwing aakyat, may tali. Ganon din tayo, mga kapatid. Huwag dapat mawala sa atin yung katotohanan. Kung tayo ilalakad, tayo aalis, saan tayo pupunta? Yung katotohanan, dapat nandyan lagi sa ating baywang. Nakatali sa atin yan.
hindi pwedeng mawala. Sapagkat pag wala ang katotohanan sa atin, maaari tayong mapasaglak sa hindi maganda. Si Satanas, nandyan lang siya nakaabang sa atin. Nagbabantay. Humahanap ng pagkakataon kung saan siya makakasingit, mga kapatid. Kaya ang sabi sa atin ay ating isuot ang sinturon ng katotohanan. Ito ang magsisilbing magsisilbing bagay na gagawing stable ang ating paghayo, paglalakbay sa lupang ito habang naghihintay sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Ang pangalawa, mga kapatid, ay ang baluti ng katuwiran or the breastplate of righteousness. Ano ba meron? Breastplate? Ano ba meron sa ating dibdib? Anong pinoprotektahan ng armas na ito, mga kapatid? Nasa ating dibdib ang isa sa mahalagang organ ng ating katawan. Anatomically speaking, mga kapatid, ay nandiyan matatagpuan ang ating puso. Ang ating puso ang siyang nagpapacirculate ng dugo sa ating katawan. Kapag ang ating puso ay tumigil ng pagtibok, titigil din ng pagdaloy ng dugo sa mga bahagi ng ating katawan. At mga kapatid, pag nangyari yan, ay magdudulot ito ng kamatayan sa isang tao. Ang puso ng isang Kristiyano ay dapat patuloy ang pagtibok upang patuloy na masigla ang kanyang pananampalataya. Ang ating pusong mapagmahal, mapag-aruga sa ating kapwa. Alam niyo po, dito sa amin, ganitong season, Pasko, bagong taon, bumababa yung mga katutubo. Sila po ay nanghihingi ng pamasko, yan. Natutuwa din naman kami na sabi namin kung anong meron sa bahay, damit, pagkain, nagbibigay po kami. Yan na lang yung nakaugalian na namin. Ine-expect na rin namin yan. Sabi ko, Mami, magpapasko bagong taon, ilabas mo na yung mga damit natin dyan na hindi ginagamit. Siguradong marami na namang bababa galing dun sa bundok. Manghihingi sila. Kaya yan po ay amin ang pinaghahandaan. Meron din namang mga may dalang paninda. Hindi naghahandaan na rin po namin yan. Binibili na rin namin yan magkano man ang presyo nila. Hindi na kami tumatawad. Ano po? Yung puso ng isang Kristiyano napakahalaga. Yan yung nagpapasigla sa atin. Bilang yung pagbibigay mo, Ang sabi nga, it's better to give than to receive. Yung pusong Kristiyanong mapagbigay ay mahalaga upang tayo maging masigla, tayo patuloy na maging magtagumpay sa paglilingkod natin sa lupang ito. Sapagkat kapag ang puso ay humina, hihina ang katawan ng isang tao. Kapag ang pusong Kristiyano ay humina, hihina ang kanyang pagiging Kristiyano at pwede siyang madaig ng kaaway. Kaya mga kapatid, sa pangalawa, isuot natin ang breastplate of righteousness para maprotektahan ang ating puso. At ang ating puso ay patuloy na tumibok at ang ating puso ay patuloy na maglingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Pangatlo, na binabanggit na dapat meron tayo ay ang sapatos ng Ebanghelyo ng kapayapaan. The shoes of peace. So yung una ay katotohanan, pangalawa ay righteousness. Ito naman ay peace o kapayapaan. Sapatos. Bakit magdudulot? Paano magdudulot ng kapayapaan ang sapatos, mga kapatid? Ito pa yung isang issue rin namin mag-asawa pag-araw ng Sabat. Kung bakit ba naman araw ng Sabat, saka nawawala yung sapatos na yan, kung saan-saan na ilagay. Kaya tanghali na rin minsan kasi makahanap ng sapatos. Yung tatalunan namin yung sapatos. Ba't hindi pwede bang walang sapatos? Walang panya pa. Anatomically speaking, mga kapatid, yung ating paa, ang ating ginagamit, physiologically speaking,
Yung ating paa, ginagamit natin sa paglalakad. Bilang mga Kristiyano, tayo din yung naglalakbay. Anong ating ginagamit sa ating paglalakbay? Bakit kailangan nating lagyan ng proteksyon ng ating paa? Sapagkat once na masugatan, matinik, ma-injured ang ating paa, hindi tayo makapagpapatuloy sa ating paglalakbay. Kaya kinakailangan meron tayong sapatos, mga kapatid. At ano yung sapatos na yan, mga kapatid? Ang sabi sa atin, yan ay ang sapatos ng kapayapaan, peace. Minsan kami nakapag-install ng isang repeater dun sa bundok, sa Apnagan. Alam yan ni Elder Ching, ni Kuya Ching, kung ano yung lugar ng Apnagan. Narating din siguro na yan. Dahil minsan na rin kaming naglingkod bilang mga public servant dito sa aming barangay. Siya po ay naging konsihal ng aming barangay. At pagkatapos po ng term niya, ako naman yung pumalit na konsihal dito sa aming barangay. Kaya naging politician din po kami. So marami kaming naabot na mga lugar-lugar. Narating na mga lugar-lugar sa pakikipag-usap sa mga tao, mga kapatid. At kami po naman natutuwa na sa aming paglilingkod ay hindi naman sa ipinagmamalaki, pero sinikap naming makita yung standard ng pagiging isang Kristiyanong lingkod ng gobyerno, mga kapatid. Ay sabi, nag-install kami sa bundok, sabi sa amin ng mga taga, "Sir, mag-ingat po kayo dyan. Marami pong ahas dyan." Marami daw takot pa naman kami sa ahas. Kasi pa naman hindi matatakot sa ahas. Pag-akyat nga namin doon sa bundok, mayroon nga. Nakataas ganun, no? Sabi ko, may ahas nga. Pero alam naman po yung ahas, wag niyo lang naman siyang masasaktan. Yun naman po yung tumatakbo pa pala yun. Pero gayon pa man, nakakatakot pa rin. Sabi ko, hindi tayo nakapagdala ng bota. Hindi naman kasi kami prepared na kailangan namin magdala ng bota, ng pang-protection sa paa. Pero yun pala yung kahalagahan, mga kapatid. Dahil once na masugatan yung paa mo, hindi ka na makapaglalakbay, hindi ka na makapagpatuloy bilang Kristiyano. Kaya yung ibang mga Kristiyano ay tumigil sa kanilang paglalakbay. Sabi ng iba, pahinga muna kami. Marahil, hindi sila nagsuot ng kapayapaan, ng sapatos ng kapayapaan. Nawala ang kapayapaan sa kanila, kung kaya mga kapatid ay nagpahinga muna. Hindi sila nakapagpatuloy ng kanilang paglalakbay. Hindi tayo dapat tumigil, mga kapatid. Ang sabi ni Pablo, tayo'y patuloy na tumatakbo. Bagaman sinabi na tapos na yung kanyang pagtakbo, pero kinakailangan nating patuloy na maglakbay sa lupang ito. Makipaglaban tayo sa ating kalaban. Sa kadiliman, si Satanas na ating kalaban. Isuot natin ang sapatos na to para sa ating paglalakbay, secured ang ating mga paa. Walang sagabal sa atin para tayo makapaglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Huwag nating kakalimutan. Nalala ko nga sa AUP ako, mga kapatid. Nag-iisa lang yung sapatos ko. Isang-isa lang talaga. Sa hirap ng buhay. Talagang kailangan lang makatapos ng pag-aaral. Iyon ay aking inaalagaan. Lalabhan ko yan sa hapon. Kinakailangan siyang matuyo kinabukasan. Kasi pag hindi siya natuyo, wala akong susukutin sapatos. Nakatsiniras na ako papasok. Ay, doon ang bagsak ko sa SAO. Ay di, yun, mabibigyan ng record. Noong ako'y nasa Manila Sanitarium na kami third year na kami sa nursing, nandun na kami, nagpa-practice na kami. Nawala yung sapatos ko. Talagang ako'y bagabag na bagabag. Paano ako papasok sa trabaho? Mabuti na lang yung aking mga kaibigan na hanggang ngayon ay hindi nagpapakilala kung sino sila. Kaya ako'y binilhan ng sapatos. At bigla na lang nagkaroon ng sapatos sa aking lalagyan ng sapatos. Nalaman nila wala akong sapatos, hindi ako makapasok. Hindi ko rin alam hanggang ngayon kung sino yung mga kaibigan ko yan. Pinapasalamatan ko yung mga taong yan na talagang tumulong din sa akin noon. Alam nila yung aking kalalagayan. So yung sapatos na yan, mga kapatid, mahalaga sa atin. Hindi tayo makakapaglakbay ng maayos kapag tayo nakapaa. Masakit ang maglakad ng nakapaa. Kaya ang bilin sa atin ng Panginoon, kinakailangan natin sa pangatlo, kinakailangan natin na sa ating paglalakbay sa lupang ito ay meron tayong suot-suot na
sapatos ng kapayapaan. Pang-apat, mga kapatid, ay ang kalasag ng pananampalataya. Hindi na ngayon uso to sa mga sundalo, itong kalasag na to. Ngayon ay bulletproof na. Bulletproof. Yung una, kalasag, ginagamit ng mga Roman soldiers. Nakikita natin yan dun sa dito yung sa Moriones Festival namin dito, may mga suot silang ganyan. Panangga, saan ba ginagamit yan? Yung una pa ginagamit, panangga sa mga palaso ng kaaway na pwedeng i-aim sa iyo. Gamitin natin ang pananampalataya, kalasag ng pananampalataya. Ang pananampalataya o shield of faith, yung aking PowerPoint ay nawala yung letter M. Ang pananampalataya ay mahalaga sapagkat ito yung siyang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kapayapaan na kung tayo nananampalataya, nakasama natin ang Diyos, ay hindi tayo nababagabag, mga kapatid. Hindi tayo nababagabag. Sapagkat tayo naniniwala na hindi niya tayo pababayaan. Kaya, mga kapatid, ito'y proteksyon natin. Proteksyon natin ito sa anumang pwedeng gawin ng kaaway na hindi mabuti sa atin. Ang pananampalataya ng isang Kristiyano, ang sabi nga sa Biblia, ang gaano man kaliit, kasi nilaki man ito ng mustasa, buto ng mustasa, kaya nitong pagalawin ng bundok. Kung meron tayong ganun kalaking pananampalataya. Maliit lang, pero malaking bagay, mga kapatid. Ang pananampalataya ang dahilan kung bakit patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon sa kabila ng pandemya na meron tayo ngayon. Ang pananampalataya ng ating mga forefathers sa Hebrew 11 verses 4. Patuloy ang pananampalataya ni Abel, ang pananampalataya ni Enoch, pananampalataya ni Noe, ni Abraham, ni Joseph, ni Jacob, mga kapatid. Iyan yung mga naging dahilan upang sila yung magtagumpay sa kanilang mga challenges na dinanas sa kanilang buhay. Ganun din tayo, mga kapatid. Ang pananampalatayang yan ang mahalaga para magtagumpay tayo. May kanya-kanya tayong mga challenges na hinaharap sa atin, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Pero kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo magtatagumpay sa lahat ng mga bagay na yan. Ang sunod, mga kapatid, patuloy tayo. At ang panglima ay ang turbante ng kaligtasan. Kaligtasan, salvation. Nung tayo'y bininyagan, claim natin na tayo'y ligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Mahalaga ito. Anong pinoproteksyon nito? Saan ba nakalagay ito, mga kapatid? Ang helmet na yan ay nakapatong sa ating ulo. Ano meron sa ating ulo? Andyan yung ating brain. Anatomically speaking. Ang brain ang kumukontrol sa ating katawan. Ang brain ang siyang nagre-regulate. O baga, siya yung control center ng lahat ng functions ng ating katawan. Kapag nagkaroon ng problema ang brain, magkakaroon ng problema ang mga functions ng mga organs sa ating katawan. At malaking problema yan, mga kapatid. Sa atin din bilang mga Kristiyano, pag nakapasok ang hindi mabuting aral sa ating isipan, malaking problema po yan. Meron na tayong ilang mga kapatid na lumipat. Nakakalungkot dito sa Pilipinas, may isa tayong prominent na kapatid na mangangaral na ngayon na hindi na natin kasama. Ang turbante ng kaligtasan, mga kapatid,
ay mahalagang suot-suot ng isang Kristiyano upang maproteksyonan ang kanyang isipan sa mga maling aral na po pwedeng pumasok at maging dahilan upang masinsay sa paglalakbay sa lupang ito. Mahalaga na ang turbanteng ito ay laging nakasuot sapagkat anytime, yan yung target ng ating kaaway. Di ba? Yun naman talaga yung target sa mga yan talaga yung practice na dapat mong i-aim para matalo mo yung kalaban, yung ulo ng isang tao. Maging sa aktual na pakikipaglaban, yung ulo ang talagang tinatarget. Kasi pag tinarget mo yung ulo, patay agad dyan. Yun po eh. Sa ating Kristiyano, pag kahit isipan natin ang nasira ng mga maling aral, malaking problema mga kapatid. Kaya sana ay huwag natin kakalimutan isuot ang turbante ng kaligtasan. Sapagkat itong turbanteng ito ang proteksyon natin. Proteksyon ng isang Kristiyano para siya ay maligtas sa anumang mga hindi mabubuting pwedeng pumasok sa kanyang isipan. Kaya mga kapatid, sana ay patuloy tayong maging matibay sa ating pananampalataya. Huwag nating hayaang pumasok sa atin ang mga kaisipang hindi mabuti upang tayo mawalay sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At ang pinakahuli, at sasabihin ko siguro ang pinakamahalaga, sapagkat siyempre kapag sundalo, wala namang sundalong walang armas. Ano po? Siyempre, ang sundalo talagang karakteristik niyan. O kaya pulis. Siyempre, meron siyang armas. Although, hindi naman necessarily baril. Pero commonly, siyempre, baril. Kasi may isang pelikula na napanood din ako na isang sundalong Seventh-day Adventist, di umano yun. Hindi ko naman talaga na-follow ng gusto. Ayaw niya humahak ng baril. Ayaw niyang pumatay. Pero instead, ang kanyang armas, mga kapatid, ay ang tawag din, yung kargahan ng pang-rescue ng mga injured soldiers. Yun ang kanyang trabaho. Nire-rescue niya yung mga soldiers. Yun ang kanyang gawain bilang sundalo. Yun ang kanyang armas. Kanya-kanya ng armas. Although dito sinasabing tabak, medyo yung dating ay, ayaw ko sabihin harsh, pero parang ganun, tabak eh, tabak. Ang tabak ng Panginoon, sabi, the sword of God, the Spirit, is the Word of God. The sword of the Spirit, and that is the Word of God. Para daw itong isang tabak na may dalawang talim. Alam niyo yung dalawang talim, kahit saan mo iwas-iwas yan, kaliwat kanan mo iwas-iwas yan, talagang tatalab yan. Tatamaan ka niyan, mga kapatid. Ang tabak ay masakit. Ang salita ng Diyos, minsan masakit tanggapin, mga kapatid. Pero nakapagpapagaling. Katulad ng doctor's knife. When I was in the hospital, during our clinical practice, may duty kami sa operating room. Kita ko yan, yung doctor, kami nag-a-assist mga nurses. Hihiwain niya yung katawan ng tao. Masakit, siyempre yun. Although merong anesthesia, masakit. Sugat, nagkakaroon ng sugat. Pero mga kapatid, ang maganda, nagdudulot yung ng kagalingan. Physical na kagalingan. Ganon din ang salita ng Diyos. Masakit minsan. Masakit. Pero ang maganda, ito yung nagdudulot ng walang hanggang kagalingan sa atin bilang mga Kristiyano sa ating paglalakbay sa lupang ito. Tabak. Tabak na nakapagpapagaling. Mga kapatid. Ang buhay Kristiyano sa lupang ito ay punong-puno ng mga pagsubok, mga trials. At minsan tayo nagkakasakit. Bilang spiritually speaking, mga kapatid. At ang tanging kagamutan, mga kapatid, ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Minsan,
masakit, pero nakapagpapagaling. Minamahal na mga kapatid, yan ang 6 na kagayakan ng sundalo ng Diyos. Isuot po natin lahat ito, mga kapatid. Isuot natin lahat ang 6 na ito sapagkat ito ang ating magiging panglaban sa ating laban sa lupang ito habang tayo naghihintay sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Ulit-ulit ko pong binabanggit yan. Malapit na. Yung lolo namin ni Elder Ching ay laging binabanggit yon. Malapit na mag-abot ang Ginoo. Yara na gid siya. Sabi namin ni Elder Ching, ba't wala pa pinsan? Pero tayo naniniwala na kung malapit noon, higit na itong mas malapit na yan. Amen, mga kapatid? Alam ko hindi kayo makaka-amen kasi nakikinig lang kayo sa akin. Pero yon ang katotohanan, mga kapatid. Kung kaya ang sabi, sa patuloy ay ganito, palagi kayong manalangin ng lahat ng uri ng panalangin at paghiling sa pamamagitan ng Espiritu at sa bagay na ito, maging mapagbantay kayo, mga kapatid. Bakit maging mapagbantay? Ano ang sabi sa 1 Peter 5:8? Ang sabi dito? Ayan. Ang labanan ng mabuti at masama, mga kapatid, ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Andiyan si Satanas palagi. Tinutukso tayo. Kailangan tayong may panlaban. Ano po? Hindi pa tapos ang laban, mga kapatid. Ang labanan ng mabuti at ng masama ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Kung kaya, ang sabi sa 1 Peter, ito ang sabi, mga kapatid, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Sa Tagalog, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mga mapagpuyat, sapagkat ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Mga kapatid, iyan yung paalala sa atin. Minsan, kapag maganda ang buhay, nagiging relax tayo. Pero mga kapatid, hindi tayo dapat maging relax. Mag-ingat tayo. Ang ating kalaban na dyablo ay nandiyan lagi siyang nakaabang. Lagi nakabantay sa atin. Isang pagkakamali lang natin ay pwede tayong mahulog. Pwede niya tayong masila. Kaya sa 1 Peter 5:8, pinapaalalahanan tayong maging mapagpigil, maging mga mapagpuyat. Minamahal na mga kapatid, stand firm. Ito na yung panahon na tayo tumayo ng matibay. Huwag na tayo magpagiling-giling, magpahapay-hapay. Let's stand firm. God is coming very soon. And that soon is very, very, very soon. I believe in that. Bumisita sa amin dito sa Pilipinas si Elder Ted Wilson. Sabi niya, malapit nang dumating ang panahon. Ako'y naniniwala, mga kapatid, totoo, malapit nang dumating. Ang mga senyales ay ating nararanasan ngayon. Ang iba'y nagbabaliwala, yan ang nakakalungkot, mga kapatid. Kaya pinapalalahanan tayo ng Ephesians 6, chapter 6, verse 10 to 18. Isuot natin ang buong kagayakan ng sundalo ng Diyos upang hindi tayo masilo ng kaaway at hindi tayo madaig ng kaaway. Sapagkat siya nandyan, gumagala lang siya, naghahanap ng kanyang masisila. Put on the full armor of God. I repeat, the sword of the Spirit, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the helmet of salvation, the shield of faith, and the shoes of peace. Mga kapatid, kung mga taga Fair Heaven, naway ang maikling mensaheng ito ng inyong lingkod ay magsilbing inspirasyon at kasiglahan sa bawat isa, sa atin in general, sa ating paghihintay sa pagdating ng Panginoon. Magtagumpay nawa tayo sa ating mga laban. Ako'y naniniwala, mga kapatid, magtatagumpay tayo. Huwag lang nating
babawasan ang mga armors na to na kailangan natin sa paglilingkod sa Panginoon. God bless us all, mga kapatid. We will become victorious in our battle against the evil of this world. We just have to put on the full armor of God. Sa aking pagkatapos, mga minamahal na mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, isang maligayang araw ng Sabat sa lahat. Happy New Year! At ang aking dalangin, pagdating ng Panginoon, wala ni isa mang mawaglit sa atin. Lahat tayo maging mga mananagumpay na sundalo ng Diyos. At doon sa langit na bayan tayo makarating lahat. Wala ni isa mang mawaglit. Upang doon ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At doon sa langit na bayan, kasama natin ang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Muli, mga minamahal naming mga kapatid, galing po sa aking pamilya at sa pamilya ng Sumagi Seventh-day Adventist Church, patungo dyan sa inyo sa Fair Heaven Seventh-day Adventist Church, naway ang pagkikisama ng Panginoon ang ating maranasan simula ngayon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At magkita-kita tayong lahat doon sa langit na bayan at magkumustahan kasama ng ating Ama sa Langit, magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sometimes
Ama naming banal, Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa pag-aaral na nagkaroon kami sa tanghaling ito. Ama, nawa po ang mga salita na ito na aming napag-aralan ay maging kalakasan at kasiglahan ng aming pananampalataya, na may suot namin ang buong kagayakan ng isang sundalo ng Diyos, na kami maging matagumpay sa aming mga laban sa lupang ito. At sa iyong muling pagdating, wala na isa man sa aming mawaglit at lahat kami makarating sa langit na bayan na minimithi ng bawat isa sa amin. Ang pakikisama nawa ng Ama, ang patuloy na pagmamahal sa amin ng anak, at ang banal na Espiritu ang siyang makasama namin palagi sa lupang ito hanggang sa iyong muling pagdating sa pangalan ng Jesus. Amen.